Okay, solve natin tong letter B. So, moment nung force F about C. So, yung force F natin ay 500 kN. At ito siya, yung force F. Okay? So, imo-moment natin siya about C. So, yung C natin ay ito. So, this will be our center of moment. Okay, to solve the moment of F about C, so it's just the magnitude of the force times the distance D. Yung distance D, yung perpendicular distance. Let's say ito yung perpendicular distance, no? Okay? So, let's say hindi naman natin alam kung ano yung perpendicular distance na yan. So, ang gagawin mo, i-varignon mo siya. So, ang imo-moment mo sa kanya is yung component nung force F na ito, no? So, kung ang components niya ay dito mo ilalagay, wala namang problema, no? Pwede yan. Pero, itong dalawang components na to, merong moment about kay C. So actually, pwede mo tong gamitan ng principle of transmissibility pa, no? Na pwede mong ilipat itong force F na to along its line of action. Ngayon, kung halimbawa, maisip mo na ilipat dito yung force F, nandito yung tail. Tapos ililipat mo pa gano'n, no? Okay, along its line of action pa din yan. Of course, yung components niya malilipat din. Tama? So, yung horizontal component niya malalagay dito. Tapos yung vertical component niya malalagay dito. Actually, sinadya ko na dyan ilipat, no, yung force F natin para yung components niya or yung isang component niya which is the vertical dadaan kay point C. So yung meron lang moment is yung horizontal component niya. So ito na yung gawin natin, no? So diyan ko na ilagay yung mga components, purahin ko na to. Okay, so ang may moment lang diyan about point C is yung horizontal component. Okay, ngayon kung kakailanganin natin yung horizontal component, kailangan nating alamin, no, kung ano yung slope triangle netong line of action ni force para malaman natin ano yung horizontal component, no, since lang ang angle. Pero pwede mo rin i-solve yung angle pero mas madali kung slope triangle na lang. So again, alamin mo yung rise at run ng line of action ng force, no, tuntunin mo yung dulo to dulo nung line of action niya na eksaktong nakapasok dun sa mga blocks which is ito yung dulo to dulo mula dito hanggang dito, eksaktong nakapasok, 'di ba? So kung bibilangin mo yung rise at run, sige gawin natin. Yung rise niya 1 2 3 4 5 6 6. Ang kanyang run naman 1 2 3 tatlo. So reducible tong dalawa na to, no? Pwede mo sila i-divide pareho sa 3. Tama? So, 3 divided by 3 ay 1, 6 divided by 3 ay 2. So, pwedeng yun na lang yung gamitin mo, no? Okay, para reduce na siya. Pero pwede mo rin gamitin yung 3 at 6, same lang din naman yung lalabas. So, ito ay 1, ito naman ay 2. Tama? And kung titingnan mo rin yung line of action talaga ng force, tingnan mo, let's say mula dito, di ba, eksakto pa rin siya nakapasok hanggang dito. Bilangin mo class, no, kung ilan ang rise. Ang rise niya, dalawa talaga, isa, dalawa. Ilan yung run? Isa. No, ito din mula dito hanggang dito, yan yung mga eksaktong nakapasok sa block. So ilan yung rise? Dalawa, isa, dalawa, yung run isa. So that will also make sense, no? Okay, sige. So okay na tayo sa slope triangle. Sige, lagay na rin natin yung kanyang hypotenuse. So ang hypotenuse ng slope triangle natin ay square root ng 1 square plus 2 square. So yan ay square root ng 5. Okay. So actually, ang kailangan lang natin is yung horizontal component. So ang horizontal component ni force F ay, ano ba yung magnitude ni force F? 500. Multiply mo by a fraction. Ano ang hypotenuse? Yun yung nasa ilalim. Yung nasa ibabaw, since horizontal component to, ang kailangan mo is yung horizontal side ni slope triangle which is 1. O, yan na yung kanyang horizontal component. Okay. So, solve natin yung yung moment ni force F about C. So, ito yung notation niya. Okay? Moment of force F about C. So, ang may moment lang is yung kanyang horizontal component na 500 times 1 over square root ng 5. So, ano ang moment arm ngayon or perpendicular distance na itong horizontal component na to about C? So, ang perpendicular distance niya from point C, okay, papunta sa kanyang line of action, yan yung perpendicular distance. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, tapos ano ang ikot nitong horizontal component na to about C? Clockwise, so positive. So again, yung vertical component, walang moment kay C kasi dadaan siya. No? So yung makukuha mong sagot dito, ito na yung moment ni force F about C. Okay, pindot natin sa calculator. Okay, so this is 500 times 1 over square root of 5 times 5. So this is equal to
1118.03399. Okay, what's the unit for this? Ang unit ng force natin ay kilonewton. Ang unit ng distance natin ay meter. So, this is kilonewton meter. At ang ikot ni force F about C ay clockwise. Okay, so this is already the answer.